Dalawang tray yan na jumbo mga kabukal. So, ayan. Dalawang tray. Tapos ito pa. Dalawang tray at 2, 4, 6, 8, 10, 11 pieces. Dalawang tray at 11 pieces na jumbo. So, ito hindi natin ibebenta yan kasi gagawin po nating salted egg yan. Yan. So, ang ibebenta lang natin. So, may pambenta na tayo. May pan-deliver na tayo na dalawang XL at saka isang large. Yan, isang large. Kasi yung iba kulang pa eh. Kukumpletuhin pa natin yan. So yan. Diba? Tuloy-tuloy lang tayo sa production mga kabukals. Oh. 53 heads lang yan mga kabukals. Oh. Ating mga ito nagsisilutangan. Eh. Nakakatuwa. Kasi yung mga nalalaglag nila, pagtukaan nila may nalalaglag eh. Yan naman ang inaabangan ng ating mga hito. Hello mga kabokals. Ayan, so ngayon na lang ulit natin nagagawa ito. Napakatagal na nung huli natin ginawa yung pagtitimbang ng mga brown eggs natin. Ang dami na natin produce, oh. 1, 2, 3, 4, 5. Pang-anim na ito. Pero nakapito na po tayo yung tray kasi ito yung mga nauna, oh. So ito mga kabokals, para lang magkaroon kayo ng idea, discuss ko yung paano ba natin tinitimbang yung mga eggs natin. Ngayon, syempre pag ina-harvest natin dun sa ating layer house, labo-labo pa yan, sama-sama lang sa isang tray yan. So meron dyan may maliit, may medyo maliit, medyo malaki, malaki. So kailangan po mga kabokals, pagka magbebenta tayo ng mga itlog, kailangan importante nakatimbang yan. Kasi nung nag-umpisa pa lang ako, ang nangyayari kasi noon, pag kami bumili sa akin ng isang tray, pinepresyohan ko lang, kunyari 240, 250, tapos labo-labo na siya, may maliit, may malaki, kumbaga rumble. Hindi pala maganda yon. Ngayon kung gagawin talaga nating business, kailangan talaga ayusin natin yung timbang niya para ma-presyohan din po natin ng maganda, and at the same time doon sa pagbabagsakan natin, lalo na ngayon since nandito na tayo sa San Rafael, wala na tayong masyadong mga kapitbahay, unlike sa San Jose kasi dati may mga kapitbahay ako doon dahil sa subdivision ako nakatira. So po pwede yung ganon, yung rumble style, kasi pinifix price ko lang siya, kunyari 250, rumble size na siya. Pero since dito ang target natin is mga tindahan, kailangan ayusin natin yung timbang, talagang standard. I-standard natin yung timbang ng medium, large, XL. At saka meron din po tayong jumbo kung tawagin. Pero yan, i-separate ko po yung discussion sa jumbo. Ngayon mga kabokals, ito, para lang hindi tayo maligaw, syempre, nag-research din ako sa Google. I-Google natin mga kabokals yung ano ba yung mga tamang sizes ba or yung standard weight ng egg. Philippines, syempre nilagay ko Philippines. Philippine Standard Egg Weight Classifications. Ayan mga kabokals, ginugol natin yan. Philippine Standard Egg Weight Classification. So nakalagay dito, yung pullet, ito yung maliliit, pullet, 45 to 50 grams. Yan yan po yung pullet. Yung small, 50 grams to 55 grams. Yung medium, 55 grams to 60 grams. Yung large, 60 grams to 65 grams. Yung XL, 65 grams to 70 grams. And yung jumbo, 70 grams up. So yun, wala na siyang basta 70 grams up, yung pasok sa jumbo yon. Ngayon, ito mga kabokals, yung ating mga tinitimbang. So far wala po tayo nakakuha, hindi po tayo pumapasok sa small. Wala po tayo nakakuhang below 55 grams sa ngayon sa ngayon. Pero siguro makakuha man tayo, madalang na madalang lang. So ito po ay medium. Ayan.
medium. So ito po ay naglalaro. Ito po ay 59 grams. Yan o. So 59 grams. Kasi ang sabi dito, 55 to 60 grams. So pasok siya sa medium kasi 59 grams siya. Tapos ito po ay large. Ayan, large. So pag tinimbang natin siya, 64 grams. Yan, so ito po ay large mga kabokals, large. Yan, large po Pag tinimbang natin siya, siya po ay 64 grams. So 64 grams, pasok po siya sa large kasi sabi dito 60 to 65 grams. Ayan medyo nalito lang po ako. Nalito. Pasok pala, akala ko nagkamali ako. 64 grams, so pasok po siya sa large, 60 to 65 grams. So large po siya. Ito ngayon mga kabokals, XL. Yan XL yan. Siya po ay 67 grams. So XL, 65 to 70 grams. So pasok siya. So ganun lang po. Ganun po yung ating pagtitimbang mga kabokals ng ating mga eggs. So ito nga po, may kode ko pa ako kasi nalilito pa ako ito 70 grams po siya, malaki siya mahaba, 70 grams, so pasok siya sa jumbo. Yan, ngayon itong jumbo mga kabokals, ito hindi natin ito ibebenta as fresh. Ayan hindi natin ito ibebenta as fresh yung ating jumbo. Laki timbangin natin ilan to. 88 grams mga kabokals, grabe laki 88 grams. Pero syempre hindi lahat ganon. Ito 79 grams. So 79 grams. So jumbo mga kabokals. So ito po, lahat po ng mga kolekta natin jumbo ay gagawin nating salted egg. Salted egg yan mga kabokals So ibebenta natin siya ng presyong salted egg syempre. Hindi na talo yung makakuha nito, 88 grams salted egg, di ba? So yun po ang ating business plan patungkol po sa ating mga brown eggs. So dati kasi binibenta natin yung mga jumbo natin 300 per tray lang. So di ba, napakamura, pumapatak lang po ng 10 pesos ang isa nun. Ito pong jumbo natin, pagka na salted egg natin yan, pwede nating ibenta ng 15 pesos ang isa sa wholesale wholesale. Kasi pagka nagtanong po kayo sa retail ng yung itlog na maalat, yung yung itlog na pula, nagre-range po yan I think 18 pesos to 20 pesos depende po sa tindahan. 18 pesos to 20 pesos. So kung wholesale po natin, let's say magbabagsak tayo sa isang tindahan, bibigay natin sa kanya ng 15 pesos ang isa, bebenta niya ng 18 pesos, 20 pesos. So di ba may tubo na siya? So yun po, at least instead of 10 pesos lang po natin may bebenta yung jumbo natin, magagawa natin siya 15 pesos. Ano lang naman yung puhunan natin, putik lang naman, saka 20 pesos na asin. Di ba? Tapos yung panggatong natin, napakarami naman natin mga panggatong na makukuha lang dyan sa paligid. Wala namang problema sa panggatong. So, ang sikreto po kasi nakuha ko na. Ang sikreto pa talaga sa paggawa ng masarap na salted egg is yung tagal po na pakuluan mo siya. Nasa tagal po ng papakulo, nandoon po. Yung huli nga pong nagawa natin, pinakuluan natin siya, I think, kung hindi ako nagkakamali, 6 hours. 6 hours natin siya pinakuluan. Pag inamoy nyo po yung nung binuksan ko, para nagmamantika na. Tapos pag inamoy mo yung egg yolk niya, nilasahan mo, ang lasa po niya ay kahalintulad po ng keso. Meron na po siyang kahalintulad na lasa sa keso. Yung itlog na pula, yung pula niya, yung egg yolk. Ganun po nangyayari sa salted egg kapag pinakuluan ng matagal. So yun, nakakuha ko na po yung technique, kaya itutuloy-tuloy na po natin yung ating salted egg business. And then itong ating mga medium, large, XL ay tuloy lang po sa fresh egg, table egg.
na siya rin po nating isusupply dito sa mga tindahan dito. And pagka may napadaan dito na viewer natin, naghanap po ng fresh eggs, ayan, may mga naka-standby na rin po tayo. Pero ito, syempre, ito makumpleto ko ito ngayon. Bukas, i-aalok ko na po ito sa mga tindahan dyan. Para po may display na nila, maibenta na nila. So, ganoon lang po yung buhay ng mga kabukals, yung buhay ng ninegosyo ng itlog. So kailangan talaga gumawa ka ng paraan para maibenta natin yung produce natin. Hindi po pwedeng i-display lang natin dito o itatambak lang tapos maghintay tayo ng buyer. Hindi. Kailangan po natin talaga maghanap ng buyer. So ito po, 57 grams. Saan ba papasok ang 57 grams? 57 grams, pasok siya sa medium. Ayan, nakalimutan ko eh. Medium mga kabokals. So di ba? So tuloy-tuloy lang mga kabokals. Ang maganda rito kasi sa itlog, araw-araw po tayo may harvest. So araw-araw tayong may income. Hindi man siya maibenta kaagad, pero at least kumbaga nag-iipon ka na ng benta. Kasi ito katulad nito, inipon natin. Pagka nabenta yan, pera na rin po yan. Diba? So yun. O napakagandang negosyo rin kung talagang magagawa natin ng permis na market. Kaya nga ang tinatarget ko po yung mga tindahan ng bigas. Meron pa ako sa dito yung panaderya, yung suking ko panaderya kasi nakikita ko may mga display din siyang white eggs. So aalokin ko rin siya, baka gusto niyo mag-try ng brown eggs. Yan, large. So yun mga kabukals. Ang maganda kasi sa ganun yung magbabagsak ka lang, kunyari babagsakan mo yung isang bigasan ng 5 tray, siya lang yung kausap mo. So pagka maniningil ka, siya lang yung sisingilin mo. Hindi katulad nung dati sa San Jose del Monte, mga kapitbahay ko, meron po doon hanggang ngayon hindi na nakabayad sa akin. Talaga po nangyayari yan mga kabukals, kasama po sa laban ng laban po ng pagninegosyo yan. Siguro po meron kong mga 6 na tray, hindi ko na nasingil hanggang ngayon. Hanggang sa wala na, nagkalimutan na, hindi na rin nakikipag-communicate sa akin. Pero nandun, mga kapitbahay ko lang din naman yun doon. Hinayaan ko na lang. Okay lang yun. Kasi kung gusto naman nila magbayad, di ba? Ano ba naman yung mag-chat ka, o anong GCash number mo, babayaran na kita. Send ko na lang sa GCash mo, yung mga ganun ba? Kaya lang kung may mga tao talagang ganun, hindi maiwasan. So yun din po yung isang may advice ko mga kabokals, pagka kayo po yung magpapautang halimbawa ng inyong mga produce, mapaitlog man yan o ano pa man, dapat talaga maging maingat ka rin sa mga pagbibigyan mo. And ang rule ko kasi mga kabokals, number 1 rule ko, o pwede mo akong di bayaran pero hindi ka na makakaulit sa akin. Ganun lang naman yun. Pagka hindi na ako binayaran, yung mga hindi na nagbayad na yon, hindi na makakaulit yung mga kabokals. Ganun lang naman yun. Ngayon, pag pinaulit mo pa, medyo ogag ka na. Medyo syunga-syunga ka na, no? Kasi hindi ka na nga binayaran una, pinaulit mo pa. Hindi na. Wala na siyang second chance. Ganun lang naman yun. Tapos ang pangangalagaan natin dapat, yung mga good payer. Yan dapat ang pangangalagaan natin. Yung mga good payer. Yan ang magdadala sa ating negosyo, yung mga good payer. Yan. So yun, 68. So yan mga kabokal, so ituloy ko lang ito. Mamaya iikot ko dun sa Manukan. Maulan hindi tayo masyadong makagalaw ngayon, may bagyo. Kaya hindi rin ako masyadong makapag-vlog na maayos. So tama-tama naman marami tayong itlog dito na hindi ko pa natitimbang. So yun, may gagawin tayo indoors na hindi natin kailangan lumusong sa ulan. Pero mamaya lulusong din ako sa ulan kasi magsasakate. Yung mga kambing natin walang pagkain. Ayan, umiiyak. Umiiyak na. Nalilito pa rin ako. Kaya may kode ko ako, tinitignan ko pa rin dito 69 grams. Pero katagalan nito, masasanay din ako. 69 grams, pasok siya sa XL. Ayan.
Kaya may kode ko ako eh. Nakakalimutan ko pa eh. 63 grams. Ito na mga kabokals. So, ang XL po natin na nagawa 1, 2. Ayan, dalawa. Dalawang tray po ng XL. Ayan. XL po yan. Ito, XL din to. Tapos, may small tayong nakuha. 3 lang mga kabokals. So, 3 lang yung small. Ayan, Tapos meron tayong itlog ng pugo. Hindi, ito yung mga nag-umpisa pala kasi mga itlog yan, kaya ganyan kaliit. So yung large natin, dalawa, Ayan. Yan po yung large natin. Ito, hindi pa kompleto. Ayan, hindi pa kompleto. Tapos, yung medium natin, kulang lang ng 2. Inulang ng 2 yung ating medium. Ayan, medium mga kabokals. Kulang ng 2. Yung ating jumbo na pang itlog na maalat, dami. Malalaki talaga ang itlog ng mga manok natin mga kabokals, Kasi ito, 2 tray yan na jumbo mga kabokals, Ayan, 2 tray. Tapos ito pa. 2 tray at 2, 4, 6, 8, 10, 11 pieces. 2 tray at 11 pieces na jumbo. So ito hindi natin ibebenta yan kasi gagawin po nating salted egg yan. Yan. So ang ibebenta lang natin, so may pambenta na tayo, may pan-deliver na tayo na 2 XL at saka isang large. Yan, isang large. Kasi yung iba kulang pa eh. Kukumpletuhin pa natin yan. So yan. Ito ay dadaling ko na mamaya sa doon sa tindahan na aalukin natin. Kaya po yung ating harvest mga kabokals, dumadami na. Partida mga kabokals sa 53 hens na lang po kasi namatay po yung isa. Nagkatay ako nung nakaraan, gawa nung hindi ko alam, parang nagkaroon siya nung binuksan ko kasi yung kumbaga parang siyang ba tawag dito, mayroong itlog na hindi nakalabas na parang nanigas na sa loob. Yun po yung yun po yung itsura ng kanyang loob nung kinatay natin siya. Kasi 2 araw na siyang hindi kumain. So, ang rule ko kasi ngayon mga kabukals is mga thunders na sila. Pagka may nagkasakit, hindi na natin ginagamot. Dinidiretso katay na natin para mapakinabangan natin. Kasi malapit na rin naman natin silang ikal. So yun, nung nakita ko nga, meron siyang itlog sa loob na parang tumigas na hindi nakalabas. So yun po yung naging dahilan ng kanyang panghihina. Ayan. So, ayan po mga kabukals, ang aking update sa ating egg production. Dumadami na. And yung ating breeding ay malapit na. Ito, niready ko na yung isang incubator na gamitin natin. Dito natin ipopwesto yan. Tapos yung isa ay nandito. Yung ginagamit talaga natin na Ayan. Ayan yung isa. 55 seater yan. Tapos yung isa 30 seater. Kaya mga kabukas, may mga bago tayong kukolektahin, Ayan. May mga bago tayong kukolektahin. Yan, so sila nga po, yung ating mga layers, nabanggit ko kanina ay 54 heads na lang po yan. 53. So from 54 po sila, nalagasan tayo ng isa. Ayan. Ayan, diba? Ating mga hito, still looking good. Ating mga hito ay okay, so alright pa rin mga kabokals. Ayan, halos di na makita. Ayan. So ito, makongolekta muna tayo ulit. Tapos magpapakain tayo. Meron ba sa taas? Yun, sa harap kasi, sa taas kasi merap kunin. Kailangan pang sumampa eh. Ayan. Ayan. Sampa tayo.
Meron isa ron sa taas Diba? Tuloy-tuloy lang tayo sa production mga kabukals 53 heads lang yan mga kabukals Ating mga ito nagsisilutangan nakakatuwa. Huwag mong tukayin. Ayan. Ngayon meron pa ito. Nakalabas lang kasi hindi pa nakagulong Nakalabas lang. Laki Pasok na naman to sa jumbo mga kabukals Pasok na naman sa jumbo. Galing dito sa ating hen ito. Ayan. Yan po ang isang kagandahan din ng Thunders. Malalaki na talaga ang itlog mga kabukals pag Thunders na. Yung mga bago kasi, mga kagaling ng RTL, ang itlog niya naglalaro lang sa medium, large, ganyan. Pero yung ganitong mga Thunders na, ayan talaga, malalaki na yan. Ayan. Tuloy-tuloy lang tayo sa harvest. Ito ang isang reward ng meron ka mga paitlog. Ilaki Lalaki. Nangingibabaw sa laki mga kabukals. Kita niyo ba? Nangingibabaw sa laki. Ito maganda sa layer kasi yun nga everyday ka may harvest. Ito pag naibenta to, syempre mako-convert ng pera. Everyday kang may pera. May kita. Yan. Maulan pa rin mga kabukals. Alam niyo ba nung wala pa itong ating aquaponic system, lupa pala yung yung pinabagsakan ng pupo nila. Yung ganitong tag-ulan mga kabukals, nako po, umalingasaw ang amoy talaga. Kasi nababasa yung pupo nila Hindi maiwasan kasi pag kunyari malakas ang hangin, haangge, tatamaan yung pupo or minsan may butas yung bubong, 'di ba ganun? Tapos yung inumin ba nila, yung tilamsik nung pag-inom nila, syempre bumabagsak din yung sa pupo nila, nababasa yung pupo nila. So kahit lagay tayo ng IPA, ang gastos nga natin sa IPA nun halos every other day tayo naglalagay ng IPA para lang ma-prevent yung pag-accumulate nung yung amoy. Pero ngayon na-solve natin yung problema na yung mga kabukals na-solve natin yun dahil dito sa ating ginawang chicken phonics na kung saan meron tayong fish pond na dyan bumabagsak ang pupo, and then meron tayong hito na kumakain ng kanilang mga pupo para hindi mag-accumulate. And diba, hassle free mga kabukals, hindi ko na kailangan maglagay ng IPA, hindi ko na kailangan magpala every twice a week. Tapos kakargahin ko pa, isasako pa yun kasi kakargahin mo, syempre tatabi mo yun. Tapos yung langaw talaga mga kabukals hindi ko makontrol. Pagka nung unang setup natin na lupa pa lang yan, talaga hindi makontrol. Naglagay tayo ng Muscovy duck sa loob kaya nakontrol nila yung langaw. Ang problema naman namaho mga kabukals kasi kinakawkaw nila yung mga ipot din So nagtutubig, nagpuputik, so namamaho talaga mga kabukals. Ayan, magpakain tayo. Yan, dyan tayo magtatapos sa ating pagpapakain. Itlog pa kayo mga isang taon pa. Ayan, magsasalang na kasi tayo ng meron na tayong 70 eggs na nasa Frigier nasa ref mga kabukals. Meron tayong 70 eggs galing po dito sa ating mga breeders na ito. Ayan yung ating mga breeders. Ayan. Meron na tayong 70 eggs na kolekta. So hahatiin ko nga po yan. 55 seaters kasi yan. Yung isa na yan na incubator 55 yan. Yung isa I think kaya ng 30. So yun, pagsasabayin ko yan para marami sabay-sabay. And then doon tayo kukuha ng mga pamalit. Ang plano ko ron, pagka naka 1 month old na ultimano lahat ng lalaki, iba-barbecue ko na kaagad.
Para hindi na tayo magpakain. Kasi ito, hindi ko muna ginalaw yung mga lalaki dito. Kasi nga under experimentation eh. Baka kumuha pa ako ng breeder dito. Na isa lang. Isa ipapartner ko dun sa ating cross. Yun yung puti na yun, yung dalawa. Cross White Leghorn Rhode Island. Ito yung itlog nila oh, mga kabokals. Yung puti na yun. Dalawa na yan. Palahi na natin yan eh. Ang nanay po niyan, Rhode Island. Ang tatay niyan, White Leghorn. Ito ang itlog nila ngayon. Ayan o. Di ba may pagka-brown na rin? Yung itlog nila. Somewhat brown na rin siya. So, ibabangga natin dito sa ating mga palahi naman na balik-ina na rooster decal brown. Para sigurado ako pagka binangga natin dyan, yung mga produce niya magiging brown egger na. Pero heavy egger pa rin kasi everyday nangingitlog yung dalawa na yan. Dahil may White Leghorn yan eh. White Leghorn ng tatay nila eh. Yun yung plano natin. Sabi na natin to at magpapakain na tayo. Yan. So ito nga kasi tatanggalin natin yung ibang lalaki dyan. Isa lang matitira dyan. Pinipili ko pa kung sino. Isa or dalawa siguro mga kabokals ang ititira natin na lalaki dyan. Yan. Yung kanilang pagkain. Wet feeding nga po tayo para niyahalo natin yung vitamin sa pagkain. Yan, pakain tayo mga kabokal. Yan lang po sistema natin, oh. Yung kapapakain. Oh. Ayan yung ating mga hito ay nagkakagulo. Yan. Dami dito. Kasi yung mga nalalaglag nila, pagtukaan nila may nalalaglag eh. Yan naman ang inaabangan ng ating mga hito. Yan. Yan, zero feeding nga po tayo ha. Zero feeding cost po sa ating mga hito. Hindi natin sila binibilhan ng pagkain. Diyan lang po sila. Yan. Kakagulo, ang dami. Itong line pa lang na yan ha. Wala pa yung second saka third. Ito pa lang yan. Pero yan, nagkakagulo na sila. Yan. Tingnan natin yung sa taas naman. Kawawa naman. Yeah. Ayan, mga kabukal. Yung mga nalalaglag na yan, siyempre nakasalo na naman yung ating mga hito niya sa baba. So diba wala na sasayang mga kabukal? Kasi yung conventional na yung walang yung dati nating sistema na lupa lang. Ang dami pong nasasayang kasi nalalaglag lang sa ilalim. Kasi hindi po maiwasan yan pag tumuka yung mga yan. Meron talagang meron talaga nalalaglag bawat tuka nila. Hindi po maiwasan yan. So yun po. Yun nga po ay hindi nasasayang kasi nasasalo pa rin ang ating mga hito yan. Ang dami pong benefits na na nangyayari dito sa ating ginawang sistema mga kabukal. Diba? Sabi ko nga, ang main business naman natin dito, hindi naman yung hito, hindi naman yung aquaponics. Kung hindi, yung mga layers natin. This is intended for the layers talaga. Kaya lang, ang sistemang ito mga kabukals, hindi gagana pagka meron nawala. Pagka may isang component na nawala yung aquaponics, nawala yung hito, hindi po gagana yung buong sistema na yan.
Lahat po yan ay importante dito sa ating chicken phonics system. Parang pyesa ng sasakyan niya, pagka may nasirang pyesa, hindi po andar na sasakyan. Yan. Ito lang tungtungan ko, hindi ko pa naayos. Dapat ito may tungtungan talaga, gagawin ko yun. Hindi ko na maasikaso talaga. Yan o. Alive na alive yung ating mga hito. So yan nga, di ba? Ang role po nila dyan ay makontrol yung pag-accumulate ng pupo kasi kinakain nila. Masaid yung mga or para makonsume pa nila yung mga nalalaglag na feeds ng ating mga manok, 'di ba? Para masulit natin, walang nasasayang. At saka yung pag-control sa lamok. Ayan. So pag yung hito na yan nawala, mag-accumulate ang pupo sa ilalim, sobrang dudumi ang tubig, babaho at dadami ang lamok. So 'di ba? Sira ang sistema. Ngayon yung atin namang aquaponics, ayan oh. Ayan, silipin na. Ayan, yung ito. Aquaponics natin ito mga kabokals. Nakakonekta yan doon sa ating kangkungan ha. Ayan. May kangkung tayo doon sa ating aquaponics. Ang role naman yan, di ba? Ay kainin yung nitrogen na napoproduce po ng ating fish pan. Para po yung ammonia ay makontrol. Para naman po hindi mamatay yung ating mga hito. So, di ba? It's a team efforts kumbaga. Pagka meron pong isang piyesang nawala, kunyari nag-fail yung ating aquaponics, hindi natin makokontrol yung ammonia. Mahihirapan tayo control yung ammonia. Eventually, pagka sumobrang tumaas ang ammonia, mamamatay yung ating mga hito. Yun po yun. And syempre, yung ating mga manok, importante din po yan. Pagka yan po hindi nangitlog, wala tayong kita. Ayan mga kabokal, so yan po ang ating sistema. Ito, pakakainin pa natin yung mga breeders. Isa-separate vlog ko na lang po yung ating mga breeders. Pero yan, looking good po. At tayo na, nakaka 70 eggs na po tayo per dig sa kanila. So yan mga kabokal, so unti-unti pong I hope unti-unti ko pong ipapakita sa inyo yung yung iba kasi nung una ay iniisip na puro kalokohan na yung ginagawa natin. Pero I hope mga kabokals, and natutuwa din ako kasi meron pong mga nag-i-inquire na sa akin, mga nagtatanong, mga nagko-comment, minsan may nagme-message din na tinatanong, ayan, hindi ba talaga mabaho? Ito mga kabokals, garantisado po. Sabi ko nga, basta lahat po ng elemento na nakapaloob sa inyong chicken phonics, yung hito, yung aquaponics, basta lahat po yung gumagana. So may amoy siya mga kabokals. Amoy manok. Siyempre manok yan eh. Pero yung masangsang na amoy, masakit sa ilong, wala po yung mga kabokals. Wala po yun. Yung kumbaga yung tipong nag-over the bakod yung amoy, wala po yung mga kabokals. Garantisado po yan. Kasi tubig yan mga kabokals eh. Pagbagsak ng ipot dyan, neutralize na kagad yung hindi na siya makakapag produce ng masamang amoy. Tapos kinakain pa ng mga hito natin, di ba? Tapos meron nga tayong aquaponics para makontrol ang ammonia. The only time lang po na mangangamoy itong ganitong sistema pagka hindi nyo control yung ammonia. Pag nag-build up ang ammonia, yung ammonia po, yung amoy ng ammonia, yun po yung mabaho eh. Yun din po yung mangangamoy. Kaya nga po napaka-importante na lahat po ng elemento ng ating aquaponics na to, lahat po gumagana kailangan. Pagka nag-fail po yung ating aquaponics, mamamaho din po to kasi yung ammonia nga po ay magbi-build up. Ayun. Ayan mga kabokals, hanggang dito na lang. At maulan pa rin mga kabokals oh. Pero di ba maulan pero yung ating manukan ay kontrolado natin yung amoy. So yun.
So maraming salamat sa inyong muling pagsama mga kabokals. Hanggang bukas ulit. Amazing na buhay. Bye-bye.